Hello. Muli po, good morning po sa ating lahat. Amen. Inanyayan ko na po yung ating mga musician. Kaya na kayo na. Magpapasimula na tayo sa ating gawain. Okay. Di na kaya na. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Okay. Dito na kayo. Yung drummer natin. No, ka rin kasi itang drummer natin. Kinin ka na. Mag-start na tayo nak sa gawain natin. Okay. Praise God. Naka-live na ba tayo niyan, Brother Jonathan? Okay. Tingnan, naka-live na po pala tayo. Good morning po sa ating mga kapatid na nasa online. Okay. Salamat sa Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Palatuntunan na naman. Sa ating gawain. Sa ating gawain. Okay, nababanggit ko kasi minsan sa ating live palatuntunan para tayong nasa radyo. Pero sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa ating sinasabi natin na halo-halong kwento sa ating live. Siyempre po, tumatawa tayo sa ating pong live. Hindi naman doon sa hindi tayo serious. Ali po, seryoso po tayo sa pag-share ng Word of God. Hindi naman po lahat ng pagkakataon. Seryoso tayo. Gusto ko lang po na habang nag-share tayo ay masaya. Ayun, yun. Katulad nga po ng binanggit ko nga po dito nung nakaraang linggo, maganda kasi yung naglilingkod tayo na masaya sa Panginoon. Amen po. At muli kong babanggitin yung punto na hindi ko yung mga puntong ganoon para pahinain kayo sa pananampalataya. Kundi binanggit ko yung salitang maging masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Para palakasin kayo. Para naman pong ma-enjoy natin habang nagsiserve tayo sa Panginoon. Amen po. Amen. So, hindi naman po yung nangangahulugan na yung maging masaya tayo, yung natawa na lang tayo. Siyempre, yung ibig kong sabihin, yung puso po natin ay nandun po yung na naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. So, purihin pang Panginoon. Muli, good morning po sa bawat isa. Handa na po ba tayo na sumamba sa Panginoon? So, tinatawagan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang ating napakahabang teksto ngayong umagang ito. Amen. Praise God. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat at isang mapagpalang linggo po sa bawat isa. At salamat po sa presensya po ng bawat isa. At muli, nandito na naman po tayo upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen po. Sabi nga po, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen? So, ngayong araw na ito, tayo po ay magsasaya, tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Kunin po natin ang opportunity po na ito na maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Ngayon nga po nagmamahal ang gasolina, nagmamahal po ang mga bilihin. Amen po? Pero mas mahal po natin ang ating Panginoon. Amen? Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Amen. So ngayong umaga, tayo po ay sama-samang maglilingkod. Tayo po ay magpupuri at mag-aaral po ng ating pag-aaralan po natin ang salita ng ating Panginoon. At ihanda na po natin ang ating mga sarili habang lumalapit po tayo sa Kanya. Amen. So ngayon po, bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Dito po sa 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo,
siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen po. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Naanyahan ko na po ang ating kapatid para sa pangunang panalangin. Sige po, tayo yumuko. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Sama-sama tayong mananalangin upang kanyang banal na Espiritu ay siyang gagabay sa lahat ng ating gagawin. O purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. O Diyos, aming Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Narito po kami, O Diyos, upang sambahin ka at purihin ang inyong dakilang pangalan. O Diyos, marami pong salamat sa kalakasan at pagpapala na inyo pong pinagkakaloob sa amin. O Diyos, napapanoon po, lalo na po sa nagaganap ngayon sa mundo, O Diyos, mas higit namin kailangan ang iyong gabay. Kaya, O Diyos, upang ibuhos mo po ang pagpapala sa bawat isa sa amin, O Diyos, dapat iyon na namin hanapin ang iyong kaariyan. Ang kaariyan mo, O Diyos, makikita po namin sa pamamagitan ng panalangin at sa iyong mga salita, O Diyos, at ang inyong katwiran, O Diyos, ay aming ipamumuhay sa buhay namin sa araw-araw. Gumawa kami ng mabuti at igalang namin ang aming mga kapwa, O Diyos. Mamuhay kami ng may kabaan loob, may respeto, at may pag-ibig sa aming puso. At ang lahat ng bagay na ito, O Diyos, ay pawang idadagdag mo sa amin lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw ay iyong ibibigay. O Diyos, sa aming pagsamba, O Diyos, kami po haharap sa iyo. Linisin mo po, O Diyos, ang aming mga puso, ang aming kaisipan, at ipapayag po namin, O Diyos, kami po ay makasalanan. Ikaw, O Diyos, at tapat at makatarungan. At kami po, O Diyos, ay inyong patatawarin sa lahat po ng aming kasalanan. At O Diyos, iyong itutuwid ang aming landas. Salamat po, O Diyos. Kaya, O Diyos, nararapat lamang po, O Diyos, na manatili kami sa iyo at mananatili ka sa amin upang aming sa buhay pananampalataya ay magbunga kami ng sagana sapagkat, O Diyos, kung kami walay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya sa umagang ito, O Diyos, nararapat din po, O Diyos, na magtiwala kami ng buong puso sa iyo, Panginoon. Dahil, O Diyos, kung manalig kami sa aming sariling karunungan, O Diyos, wala po kaming magagawa, kundi, O Diyos, dalangin po namin sa lahat ng oras, ikaw po, O Diyos, ang gagabahin sa lahat ng aming gagawin sa araw-araw. At kami po, O Diyos, ay iyong lilinisin sa lahat ng kasamahan, O Diyos. O Diyos, dalangin din po namin na sa oras na ito sa mga banal na salita na ipahayag ng aming pastor, O Diyos. I-focus mo po ang aming puso at isipan dahil ang iyong mga salita, O Diyos, ay siyang ilaw at gabay namin sa mundong ibabaw. Na sana, O Diyos, ito'y ipamuhay namin na may katwiran, na may katapatan upang, O Diyos, ang buhay na walang hanggan na inyong nilaan ay inyo lamang pinagkakaloob sa mananatiling tapat hanggang wakas. Kaya, O Diyos, dalangin po namin ang iyong banal na presensya, ang iyong banal na Espiritu ay siyang manguna sa amin sa aming pagsamba sa umagang ito. At dalangin po namin, pagpalain niyo po kaming lahat, O Diyos, lalo na po
ang aming pastor na tatayo dito sa pulpito o Diyos na si Brother Doming, Bro Doming. Kaya o Diyos, pagpalain mo po at ang kanyang buong sambayanan. At pandalain po namin, ipagkaloob mo po o Diyos ang kapayapaan, ang kagalakan na nagmumula sa iyo sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat o Diyos. Sa iyo po ang kapurihan at ang kapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord, for this day. Isang mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. Another day, another opportunity to thank God for all the blessings, seen and unseen. Malamang, pareho po kami ng spiel ni ate. Sabi po niya, marami po sa atin malamang ay nag-aalala dahil sa taas ng gasolina, kaakibat po nito pagtaas ng kuryente at ng lahat pa ng bilihin. Pero dahil sa anak po tayo ng Diyos, hindi po tayo mangangamba at mananalig po tayo sa Kanya. Amen po? Isipin po natin yung mga panahon na akala po natin walang-wala tayo noon. Pero naniwala po tayo sa provision at tayo ay nanampalataya sa kakayahan ng Panginoon na pag-provide sa ating mga kailangan. At sa panahong yon ng ating buhay, God answered our prayers. God provided for all our needs. So He is the same God po na tumulong sa atin nung nakaraan. Siya po ang Panginoon na tutulong sa atin sa ngayon at sa ating kinabukasan. Amen po? So this morning, let us lift the name of Jesus. Let us replace our worries with gratitude. Punuin po natin ang ating mga puso ng pasasalamat nang sa gayon ay wala pong mapapasukan, wala pong mapagsisidlan ang ating mga pag-aalala. Amen po? Amen. Let us now praise God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, makipagkamayan po tayo. I-welcome po natin ang bawat isa. Let us bless everyone. I come today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, church, with a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise and an outstretched arm, I'll bless your name. Thank
Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Napakabuti po niya sa ating buhay. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Sing it loud. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Patuloy ang iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay, Lord. We just want to thank you this morning, Jesus, dahil napakabuti niyo po, Panginoon. Lahat ng mayroon kami, Lord, ay nanggagaling sa iyo. Wala kaming kakayanan, wala kaming may pagmamalaki kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa araw-araw na biyaya at salamat sa pag-asa na iyong dala sa bawat umaga, Lord. We thank you, Jesus, for your great, great love for us. Thank you, Jesus, sa iyong sakripisyo sa krus. Nang sa gayon ay kami magkaroon ng kalayaan. Kalayaan mula sa kasalanan. We thank you, Jesus. You are worthy, worthy of our praise. Karapat-dapat sa aming papuri sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus, you're worthy. Oh, Lord, you're worthy. Worthy is your name, Jesus. The praise, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Sige po, kantayin po natin. Let's sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Let's sing it again. Worthy is your name. Let's sing it one more time. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
Let us sing. It was my cross you bore. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I can sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Praise Him. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Panginoon, karapat-dapat ka. Karapat-dapat sa aming papuri at pagsamba. Worthy, worthy Jesus. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Sing it again. Worthy is the name of the Lord. Worthy is your name, Jesus. Karapat-dapat ka, Panginoon, na purihin, na sambahin. Oh, worthy, 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 Jesus. Walang kapantayang iyong pag-ibig. Walang kapantayang iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, God. Worthy is your name. Patuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoon sa walang humpay na pagkilos niya sa ating mga buhay. Panginoon, we thank you, Lord. At ang dalangin po namin ay ang puso na mapanalig sa iyong mga salita. Pusong mapanalig sa Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat. We thank you, Jesus. Let's sing. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of praises to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song forever to the Lamb. Your name,
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions and all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing this song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, you're holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Let's sing, your name is the highest. Your name is the highest. Your name, let's declare it. Your name stands above them all thrones and dominions and all powers and positions. Your name, Jesus, stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions and all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be, you will always be, holy, holy forever. You will always be, you will always be, holy, holy forever. Yes, Jesus. Gaya nga po ng sabi sa kanta, your name is the highest. Your name is the greatest. You are the most powerful, Jesus. All power
and all authorities belong to you, God. And so this morning, we declare how great and powerful our God is. Kung tayo po ay nababagabag sa lahat ng kaguluhan dito sa mundong ibabaw, the Lord wants to remind us that He is God, and that God, our God, is sitting on His throne. Siya po ang pinakamataas, siya ang pinakamakapangyarihan, at wala nang hihigit pa sa ating Panginoon, dahil walang nilikha lamang ang hihigit pa sa may likha. Amen po? Alam po natin na kung ano po yung mangyayari sa kinabukasan, hindi po tayo aware, pero alam po ng Panginoon ang mangyayari sa kinabukasan. At ang ating kinabukasan ay nasa kamay na ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Ang sabi niya, be still and know that I am God. Ang gagawin lang po natin ay manatili at panatalihing matatag, matibay ang ating pananalig sa ating Panginoon. We thank you, Jesus, sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng pasasalamat, Panginoon. We thank you, God. Holy is your name, Jesus. We bless your name, O God. Hallelujah. Thank you, God. Amen. Salamat po sa mga papuring awit na ibinigay po natin sa ating Panginoon. At thank you din po sa ating mga musicians po. At ngayon po, tayo po ay dadako sa pagbibigay po ng ating mga handog sa ating Panginoon bilang pasasalamat po sa kabutihan na ginagawa po niya sa ating mga buhay. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Amen po. So habang tayo po ay nagbibigay, gawin po natin ito ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen. So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli lumalapit po kami sa inyong harapan, nagpapakumbaba. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay magkakaloob sa inyo. At salamat po sa lahat po ng mga blessings na pinagkakaloob niyo po sa amin. At hindi mo po kami pinababayaan, Panginoon. Lahat po ng aming pangangailangan ay pinoprovide po ninyo, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, dinadalangin po namin ang mga kaloob. Nawa, Panginoon, na magamit po ito para sa lalong ikalalago po ng aming gawain sa lugar na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, at ingatan niyo po ang aming mga buhay. Kaya, Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Salamat po sa lahat po ng kaloob. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. At ang susunod po na bahagi po ng ating gawain, ito po ay ang pagtetestimony or pagpapatotoo. Amen po. So, ang patotoo po ay isa sa mga paraan kung paano natin ipinapakita ang kabutihan
at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, sino po yung unang gustong magpatotoo or mag-testimony po, itaas po niya ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Sino po? Ay, si Niyaya yata. Akala ko. Ay, amen. Si sister daw po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hi po, good morning po. Gusto ko lang po sana i-share yung testimony ko sa buhay ko kung paano ko po nakilala si Lord. So, dati po, yung family ko po kasi, like parang really close po kay Lord. So, simula po nung bata ako, nag-join po ako sa mga Sunday school, ganun sa church namin. Ngayon, nung mga bata po ako, so tumanda na po ako, and then parang hindi po ako ganun ka-close kay Lord masyado. Tapos, one day po, nung October 11 po yata yun, last year po, October 11, 2025, yung mga earthquake po, yun nangyari. Tapos po, parang na-convict po ako na-realize ko po na, hindi po ganun ka-close yung faith ko sa Kanya, at saka, ganun po ako kalayos kay Lord, kasi sa bahay po, parang close po ako kay Lord, gano'n, at saka sa church. Kaso, pagdating po sa school, mura po ako na mura. So, sinabi ko na po ito sa mga parents ko. Tapos, parang nung na-convict po ako kay Lord, parang na-realize ko po na grabe po ka-sinful yung buhay ko, grabe pong kagulo, gano'n. Tapos, ayun po, nung nakilala ko po siya, tapos na-convict po ako na ikilala po siya lalo. Parang nabago po yung buhay ko lalo, kasi yung faith ko po is lalong lumaki. At saka, lalo po ako naging closer sa Kanya. At saka, parang siya na rin doon po yung mga pinututungan ko kapag meron po ako mga problema at saka mga struggles. So, parang share ko lang po yung buhay ko kasi grabe po yung goodness ni God kasi nabago niya po yung buhay ko from the sinless and grabe po yung mess ko hanggang nabago niya po yung buhay ko. So, yun lang po. Thank you so much, Sister. Tunay nga po ng Panginoon ay napakabuti po sa bawat isa. At parang eksakto po yung testimony po ng ating kapatid sa scripture po. No, na 2 Corinthians 5:17. So binabago po tayo ng ating Panginoon. Amen? Sino pa po ang gustong mag-testimony? Sino pa po? Wala na po? Okay po. So kung wala na po, gusto ko lang pong i-share po ito. Yung pong nabasa ko po kanina. So alam naman po natin kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon, di po ba? So aware po tayo na may nangyayaring kaguluhan sa bandang Middle East po. So hindi man po tayo direktang kasali, yung Pilipinas, hindi po direktang kasali doon sa giyera. Pero nararamdaman po natin ang epekto po nito. Lalo na po sa, yun nga po yung kanina na nasabi, yung pagtaas po ng presyo po ng gasolina. And may bali-balita po na this coming Tuesday, magtataas na po ng 100 pesos per liter po. No? So, syempre po tayo bilang mga tao, minsan nababahala po tayo. No? So last week po dahil nabalitaan po namin yung ganito na syempre po pag tumaas ang presyo ng gasolina, tataas na po lahat. Tataas na po yung mga bilihin. Kaya po kami, namili na po kami. Nag-stock na po kami. Amen. At alam ko po na sa bawat isa po nakapag na din po. Ang tawag doon sa mga nakapag full tank na po. No po. Amen. So, gayon man po, ano man po yung nangyayari sa mundo, sa ating buhay, ito po ay nasa propesiya, nasa Bible po yan. Amen. So, gayon man po, magpasalamat pa rin po tayo sa ating Panginoon sa lahat po ng mga nangyayari. Amen? So, maging grateful po tayo at mapagpasalamat. So, yung pong nabasa ko kanina,
10 reasons, actually marami po na dapat po tayong ipagpasalamat sa Panginoon. Pero ito po, 10 reasons to give thanks to God. Narito po, 10 po ito. Pero marami po talaga kung magpapasalamat tayo po sa ating Panginoon. Number 1, His unending love and goodness. Amen po. Unconditional po ang pag-ibig po ng ating Panginoon sa atin. Number 2, for salvation through Jesus Christ, yung kaligtasan. Number 3, His faithfulness to us. 4, for His wonderful deeds. 5, for giving us peace. 6, for answering prayers and providing strength. 7, for His indescribable gift, which is Jesus Christ. Number 8, His mercy and compassion. Number 9, for forgiveness of sins. And number 10, nawala po yung number 10 ko. And number 10, in all circumstances, sa lahat po ng mga bagay, dapat po tayong mapagpasalamat sa Panginoon. Amen? So kay Lord na po lahat. Kanino pa po tayo lalapit? Sino pa po ang lalapitan natin? Sino pa po ang tatawagin natin? Kundi ang ating Panginoon. Amen po? So lahat po ng mga nangyayari ngayon sa buhay natin, i-offer po natin lahat kay Lord. At siya lamang po ang tanging makakasagot sa lahat ng ating mga panalangin. Amen po? So ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga sarili, ihanda na po natin ang ating mga puso sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At tinatawagan ko na po ang ating butihing pastor para ibigay po sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you po. Pew yung ano ko. Thank you po, Madam Eileen. Praise God. Hallelujah. Parang nanginginig ako. Di kaya nasobran naman ng kape, Bro Doming. Malamig eh. Dito pong nakaraang morning. Ewan ko po kung napansin po ninyo, nag-viral po sa mga news. Yung pong sobrang lamig. Ano po? Hindi po ba kayo nilamig nito pong nakaraang Sabado? Grabing lamig niyo po. Okay. Kaninang umaga ay medyo bumaba po ng konti. No? Habang nagsasalita po si Madam Eileen, ang daming sabi ko, pumapasok sa isipan ko, na ano kayang intro ko kanini ako. Ang daming nga palang issue kako. Doon, mayroon akong isinulat na intro dito sa aking laptop sa kudigo ko. Pero daming pumasok eh. Sabi ko, yun nga, yung pagmahal po ng mga bilihin. Parang yung kapag tumaas kasi yung kwento muna ako sandali niyo po bago tayo magpasimula. Kapag tumaas kasi nga yung gas, parang domino yan eh. Domino effect. Yung talagang sama-sama na yan. Na hindi babagsak, hindi tataas. Tataas. At sabi ko, sinisit ko kay katabi ko Ikonsel sabi ko, hindi problema yung taas. Ito ang problema. Siyempre, mataas. Ang problema po dyan, yung mayroon ba tayong mabibili? Yun ang to. Mataas ang gas. Pero ang tanong, mayroon ba tayong mabibiling gas? Yun ang mabigat. Hindi ko naman sinasabi na yung magpanik tayo na bibili ng Pero maganda na yung yung kahit papaano, ay may mabili tayo medyo mas mura pa. Kasi siguradong tataas yan. Wala pa tayo sa ilang araw pa lang yung yung war. Wala pa mang ilang linggo pa lang. Baka papasok yung isang buwan dyan eh. Baka walang dumating na gas sa atin. Doon gagana yung mga bike natin. No?
mayroon akong 2 bike, i-ready ko na. Bike, pwede naman maglakad. Mang ganita, mababas-babasan po yung mga cholesterol po natin. Okay lang po ba kayong maglakad? Nung araw, tumamad ang mga tao eh. Tukwing lang to palengke, isipan mo na, mag-wheeler. Kaya maraming mga tao ngayon, punong-puno sila ng kolesterol. Yan, kasi kulang sa exercise. Anyways, thank you po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa patuloy po nating pagsuporta sa kanyang gawain. Amen. Mayroon ako nakita sa likod, pare ko, Ocho ka rin. Pwede po palapakan natin ang Panginoon. Pare kong Edward. Praise God. Saya ako po. Sa totoo lang po, number 1 fans ko yan sa aking Bro Doming live. Nangiti kayo, ano? Hindi, meron po kasi akong live. May kayo, yung iba sa inyo, hindi nyo na pinapanood. Pero kung pinapanood lang ninyo, makikita nyo yun doon, pinagpipray ko kayo. Pinagpipray ko kayo. Talagang hanggang ngayon sabihan. Ano pa kasing kwento ko? Nitong itong Huwebes, Biyernes, Sabado, wala ako, kapatid. Mayroon kaming itang yearly convention na magaganap. Nagaganap every year. 3 days po yun. So, niisip ko, baka siguro, kasi mayroong mga gawain nitong week din na darating na yan, siyempre. Siguro, nandiyan naman si Brother Guides. Tuloy pa rin Brother Guides. Okay lang ba? Tuloy pa rin? Patuloy lang ninyo. Tapos atin tamang prayer meeting. Sabi ko, parang susunod yatang magsasalita doon ni Sister Nita. Kaya lang, wala pa siya nung Friday. Okay lang ba, Sister? Tuloy po niyo sa Friday? Sa Friday, okay. Atin pong prayer meeting King Friday. No? At si Sister Nita ang ating mag-share. Share po ng Word of God. Ayan. Kahit hindi nyo tinatanong, alam po ba ninyo na nung nakaraang Friday, ang naging pastora natin, nag-share. Ayan si Sister, Sister, ang silagyo? Julie. Yan ang, siya po nag-share sa atin. At kahanga-hanga po na sipan mo, may bless ko na parang dito parang hindi tinitignan dito yung galing ng kung paano mag-share. Kundi po yung puso na handang paggamit sa Panginoon. No? At yun nga, parang sabi ko nga sa kanila, parang practicum. Pagsasanay, how to share the Word of God. Bangkanita, sabi ko nga, malay natin, sabi nga, una-una lang. Biglang-bigla nauna si Bro Doming. Sino pang tatayo? Di ba? Mas maganda may nakaridig. So, yung ganon. Binabanggit mo yan, Bro Doming. Talagang aminin natin at sa hindi. Lahat tayo ay darating dyan. No? At tanggap natin yan. Walang nananatili dito. Gusto niyo manatili dito, okay lang. Sa inyo yan na yung bahay namin. Kukunin na tayo. Gusto ninyong maiwan dito? Siyempre. Kaya lang, masaya kami doon dito, magulo. Ano pang kwento natin? Parang wala na, no? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Basahin natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. I want to read sa bawat isa sa atin the Word of God in yung salin po ng kapangpangan. Okay. Sabi ng sa kapangpangan, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Inya nung ninuman atiyo kang Kristo, metong yang bayong melalang. Ding bagi amatwa, linipas na. O linipas na la. O reni, miging bayo la.
idagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talata na ating nabasa. Tayo po'y manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, muli, maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na malaya na may pahayag ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga pagpapala na patuloy niyong pinagkakalob sa amin. Hindi kayang bilangin, Panginoon, yung mga pagpapala na ipinagkakalob mo. We praise you, Father God. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. God, i-bless po ninyo ang iyong mga salita na may papahayag. Maging encouragement, maging kalakasan ng bawat isa sa amin na makikinig. Purihin ka, we claim the victory, Father God, sa gawain ito, sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. And everybody say, Amen and Amen. Praise God. Okay lang ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, Amen. Salamat po sa kabataan, kaya na nagpatutuo kanina, yun, no? Ang dami nila dito, mga bago ang mga yan. Ay, hindi, yung ilan, mayroon magbago sa inyo na dumalo? Yung kauna-unahan lang. Parang dati naman, dati. At sa pagkakaroon, nakalimutan yung pangalan mo, siya po yung nagyayaya. Ayan. So, salamat. Siyempre sa press leader natin, thank you for sa mga mensahe. Ganda ng mensahe ng mga worthy is the Lamb. Apo. And sa mga musician natin, thank you. Thank you. Praise God. Ang mensahe ngayong umagang ito ay sabi kanina ng ating MC, tama-tama po doon sa testimony. New Life in Christ Christian Fellowship. hindi yung Christian Fellowship. Yung church na pinapangunahan ko noon, nung nasa Bible School ako, ay ang pangalan ng church ay New Life Christian Fellowship. Pero sa atin, siyempre, New Life in Christ. Or bagong buhay kay Kristo. Amen. Kumusta po tayo? Mayroon na po ba tayong bagong buhay kay Kristo? Amen. Ito, no? Mga unang aral ng Biblia. Pero gusto niyo, alam po niyo, I like na, masaya ako na i-share sa inyo ito. Kung sakali man na mayroon pang mga bagay-bagay na hindi na bago. Na para bagang yung buhay natin, may bahagi sa puso natin na parang napapahiya ang Panginoon. Ito para sa atin ito. Di ba? Meron akong mga isinulat dito na mga tanong ganito. Ano ang isang bagay sa buhay mo na dati mong ginagawa pero ngayon ay nabago na? Talaga. Kapag ka mayroon, kapatid, bro, pasalamatan natin si Lord. Amen? Dati mong ginagawa ito, nakakahiya kay Lord. Nakakahiya. Pero ito, nabago na. Dapat pasalamatan natin ang Panginoon. Di ba? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magsimula ulit ng panibagong buhay, anong bagay ang gusto mong baguhin sa sarili mo? Ito hamon ito. So sabi ko, isipin mo, kapatid, at sabihin, God, ito ang gusto kong mabago. Meron ba tayo nun? Lord, baguhin mo ako. Ito, gusto kong mabago ito. Hirap na ako. Sariwa pa naman yung January, February, March pa lang tayo. Sino sa atin dito nagkaroon ng New Year's resolution? Ilang taon na, dami nating New Year's resolution. Pagkatapos ng mga ilang linggo lang, buwan, iyan na naman. Diba? Bakit? Kasi sa totoo lang din, mga kapatid, hindi natin kayang baguhin ng ating mga sarili. Liban na lang kapag nilagay natin sa Panginoon ang ating buhay. Amen. Sabi ko nga,
Sa totoo lang, di ba, binabanggit natin na ang tao ay mayroon siyang free will. Kaya nating gawin yung gusto nating gawin. Kaya nating tumanggi sa kung ano ang ninanais ng ating pong Panginoon. Free will nga eh. Kaya nga nagkasala si Adan at si Eva. Ang gusto ng Panginoon, huwag nilang kainin yung bunga ng puno. Pero dahil mayroon silang free will, agawa nilang suwayin. Meron silang kakayanan na sumuway. Ang tao po ay mayroong kakayanan na suwayin ang gusto ng ating Panginoon. Kasi nga mayroong free will. Pero, tandaan mo ito kapatid. Kapag kang isang Kristiyano, kapag kang isang tao, ay inilagay na niya yung kanyang buhay sa kamay ng Panginoon, doon po magkakaroon ng tinatawag na imbes na yung will mo ang nasusunod, yung ng will ng ating Panginoon. Doon po mawawala yung tinatawag na free will. Kaya nga, doon po pumapasok yung minsan binabanggit ko, I am the potter. Ay, ano? You are my potter, and I am the clay. Tama ba? Tama ba yun? Yung bagang, ang Panginoon, yung manggagawa ng palayok, tayo yung clay na minumord ng ating Panginoon. No? At ang Kristiyano, ang tao na nagbigay ng kanyang buhay sa kamay ng ating pong Panginoon, ay para siyang isang putik na sa kung ano ang gusto na hugis ng ating Panginoon, alaya nga karapat. Wala siyang free will. Amen. Kung ano ang, ano nga doon sa talata eh, magagawang bang sabihin na magreklamo yung clay, sabihin, bakit ganito mo naman ako minuldi? Wala. Kasi nga ito yung gusto ng ating pong Panginoon. Pero tinitiyak ko naman kapatid, ano mang hugis na ginawa sa iyo ng ating pong Panginoon, that is perfect. Amen. Kaya huwag kang mag-alangan, huwag kang magduda na, Panginoon, bakit ganito ako ngayon? Ang ginagawa ng ating pong Panginoon, sabi nga, control ng ating Panginoon. Amen. Mayroon pa pong isa, kung ikaw ay magiging bagong version ng sarili mo, ano ang magandang pagbabago ang gusto mong makita sa buhay mo? Ano ang magandang pagbabago ang gusto mong makita sa buhay mo? Ay, ito mga hamon po ito na dapat maganda po na mabigyan natin ng magandang aplikasyon sa buhay po natin. Amen. So, alam po ninyo, make up lang po doon sa mensahe nung nakaraang linggo. Naaalala pa po ba ninyo yung mensahe nung nakaraang linggo? 1 week before. Ano po kasi? Ano po kasi yung mensahe nung nakaraang linggo? Yes. Binagong puso. Sabi nga new heart. Di ba? So, kapag binago ng Diyos ang puso ng tao, mga kapatid, alam po ba ninyo, in connection doon po sa ating pong teksto, hindi lang po puso ang nababago, kundi yung buong buhay po natin. Amen. Ang pagiging kay Kristo, mga kapatid, tignan po natin ito, ay hindi lamang pagbabago ng relihiyon. Kwentuhan kami kay Sister Jolie kanina about relihiyon. O pagdalo sa simbahan, ito ay isang bagong buhay na ibinibigay ng Diyos. Kaya nga kung susuriin natin, imay natin na mabuti itong 2 Corinto chapter 5 verse 17, sabi niya, na kung ang isang tao ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang.
Bro Doming, anong ibig sabihin yan? Ang dating buhay ay lumipas na at may bagong simula na mula sa Diyos. Amen. Kumusta po yung buhay po natin? Totoo nga ba na mayroon ng bagong pasimula? First point na po tayo. Sabi natin sa sa unang punto po natin ngayong umagang ito, alam po niyo, panalangin ko po habang inihahanda po natin itong ating mensahe ngayong umagang ito, kasabay po yung aking panalangin. Lord, harinawa, maging pagpapala po ito sa mga kapatid. Maging encouragement ito sa mga kapatid. At ito po, ang sabi po natin, a new life has a new identity. Amen. O ang bagong buhay ay may bagong pagkakakilanlan. Ano siyempre yung magandang tignan natin itong new identity o pagkakakilanlan. At sabi nga natin dyan, we become children of God. Ay, ito po yan po ang isa sa pinakamatindi, siguro na yung pagkakakilanlan sa atin. Hindi lamang yung puntong lulubta mo pisamban ng Faith Assemblies of God. Ay, lulubya yan, Faith Assemblies of God. Born again yan. Hali po. And that is the outward identity. Amen po. Yung panlabas na pagkakakilanlan sa atin. Every Sunday, tayo po ay pumupunta sa church, sa Faith Assemblies of God. Pero kapatid, hindi po yun sumasapat. Ano po? Hindi sumasapat na tuwing linggo, nandito, yun, nakikilala tayo being a tagadalo. Dumadalo sa church. Ayan na yung verse natin. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. We are children of God, mga kapatid. Amen po. Nakalimutan yata ninyo eh. Ay, hindi naman. Hindi naman. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Kailan kasi nagsimula na nasasabing tayo mga anak ng Diyos? Noong tinanggap natin si Kristo sa ating po mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating po mga buhay. Pero tanong ko po, lahat na po ba tayo ay talagang tumanggap na sa ating pong Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong mga buhay? Baka may hindi pa. Alam po ninyo, pakiramdaman mo nito, yung pong pagtanggap sa ating pong Panginoong Jesucristo ay para pong, ito yung nilalarawan, parang batang ampon. Gamitin ko po, yan po ninyo na, gamitin ko po yung terminong ampon. Ano po? Ito yung larawan natin. Parang batang ampon na dating walang pamilya. Ayan po yung lagay natin. Nung hindi pa natin nakikilala ang ating Panginoon. Para tayong walang pamilya. Siyempre po, alangan, atin tamo pong pamilya. Kung ang pinag-uusapan ay yung pong mga magulang natin, yung pamilya natin, di ba? Ano po? Yung literal, pamilya. Ano po? Pero kung ang pinag-uusapan ay spiritual, hala po. Kaya nga, minsan nakakarinig po tayong mga punto na ganito eh. Alam mo, sabi niya, dami kong nang napasukan nga na relihiyon eh. Punta ako ng born again, punta ako ng baptist, punta ako ng kung ano-ano. Ay, naranasan ko na lahat yan, sabi. At ang matindi pa dito na iba-iba yung pagsamba. Pero sa totoo lang, lahat naman yan ay patungo sa Diyos. Ara. Tama, mali. Mali po. Mali. Hindi po lahat ng nagsasabing
pananampalataya at paniniwala ay pupunta sa langit. At daan papunta sa langit. Tuloy ko lang po yung sinasabi ko. Ngunit nang siya ay ampunin, ay nagkaroon ng bagong apelyido. Apelyido, no? Apelyido, bagong tahanan, nagkaroon siya ng bagong tahanan at bagong kinabukasan. Opo. Kung ang pinag-uusapan ay spiritual, ito na po. Di ba? Para tayong inampun tayo ng ating pong Panginoon. Binigyan po niya tayo sa Biblia. Tinta mo pong bayong lagyo. Amen. Meron tayong bayong tahanan at bagong kinabukasan. Di ba? Ano yung bagong kinabukasan natin? Sabi ko nga, sa totoo lang, naririnig ko ito Earth, itong mundong ginagalawan po natin is the extension of heaven. Siyempre, hindi maihambing yung pong ganda po ng heaven. Sabi po ng salita ng Panginoon, hindi pa sumagi sa isip ng tao ang mga bagay-bagay na nandoon na hinanda sa atin ng ating pong Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga sabi ko, kung ikaw ay anak na ng Diyos, totoo nga ba na tayo talaga yung mga anak ng Diyos? Huwag ka nang mamuhay na parang ulila. Alam mo ba na yung ulila? Kapag ka-ulila, ano pong tingin po natin sa mga ulila? May mga pakalat-kalat sa daan, wala pong sa tahanan, makalunos na po. Makalunos na. Ang sabi ko, mamuhay ka bilang anak ng hari. King of kings. May dangal. At siyempre po, may kabanalan. Amen. So, we become children of God. No po? Naging anak po tayo ng Diyos. Amen. And then, we leave the old self behind. Iniiwan natin ang dating pagkatao. Kapatid, maganda po ito. No, anong ibig mong sabihin, Pastor, doon sa iniiwan natin yung dating pagkatao? Yung old self. Yung lumang buhay po natin. Yun ang ating teksto. Kung any man be in Christ, he is, the old has gone, in the new has come. Sa talata natin, Ephesians 4:22, kaya talikuran ninyo na. Kaya talikuran ninyo na ang dati ninyong pamumuhay. Dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Parang may explanatory, no? Pinapaliwanag na niya ang salita ng Panginoon. Ang pagkataong ito, ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masamang hangarin na dumadaya sa inyo. At hindi po yung itong salin na binigay sa atin ni Brother Jonathan. Pero sa akin naman, diretsaan, iwan na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Opo, dapat ano yung dating pagkatao? Siyempre, yung binanggit ko na kanina, kunin na lang natin lahat. Lahat ng mga bagay na hindi nakapagbibigay kapurihan sa ating Diyos. Amen po. Baka mayroon pa kayo nun. Iwan na natin, kapatid. Iwan na natin. Yung bagang parang, sino sa atin dito naligo? Naligo. Siyempre, yung damit po natin. Di ba? Likas tamo. Bakit? Bakit inilikas natin yung damit natin? Kasi mabaho na Sa pagkampawas, hindi ka. Sa pagkampawas, hindi mabulok.
O dili kayo nagtrabaho ka sa bukid. Alam naman po natin yung trabaho sa bukid. Abay, talagang punong-puno yan ng putik. Bukid nga eh. Di ba? Then pagkatapos, naligo ka. Kasi nga, hindi ka komportable. Mabaho. Abay, pagkatapos ba naman nagsabon? Nagbuhos ng tubig. Nagpunas. Abay, ang sinuot din yung dating damit. Ay, wala yun, kapatan. Hindi tama. Amen po. Mayroon bang gumagawa ng ganun? Wala, no? Sa spiritual, lalong hindi natin dapat gawin yung ganung bagay. Kaya doon pumapasok yung puntong, ay, iya naman. Siya rin. Wala rin pagbabago. Hindi po ba? Kaya sabi natin, iniiwan natin ang dating pagkatao. Kaya nga sabi ko, kung binago ka ng Diyos, huwag mo nang balikan ang dating buhay. Bro Doming, ano ba yung dating buhay na binabanggit mo? Ay, sakupin na natin lahat. Sin. Sin po. Ano yung mga sin na yan? Yung mga dating ugali na hindi nakapagbibigay lugod nga sa ating pong Panginoon. Bisyo. No? Alam natin yung mga bisyo na yan. No? Alam po ba ninyo, maging yung cellphone. Bato-bato sa langit, ha? Cellphone, bisyo rin. Sa namin, napangiti ako nung binabanggit ito. Nung napag-usapan niya, cellphone. Hindi ko sinasabing masama ang cellphone. Ali po. Pero kung ginamit natin, kapag ginamit natin ang cellphone sa tama, maganda. Pero kung ang cellphone, pagbukas mo, 3 oras ka na nakababad doon. Wala ka nang ginawa. Ay, magiging mali. Amen po. Bisyo rin ito. Bisyo. Dami mo nang pinuntahan sa mga, ano kasing tawag doon? Yung mga napapanood? May isang talata sa Biblia, wala kang nabasa. Amen. Amen po. Tanong ko lang po, nagbabasa pa po ba tayo doon sa group chat natin, yung mga pinupost ko? Minsan 3 talata lang. Abay, kung hindi mo nabasa yung 3 talata, may problema. Amen po. Lain mo na. Amen daw. Totoo po. Totoo po. 3 talata lang. Hindi natin mabasa. Ay, yung sinasabi ko, Pastor, ang liit. At least po nakabasa ka. Di ba? At least nakabasa ka. Isang araw, inuna mo si Lord. Inuna mo. Nakapagbasa ka ng Word of God. So, we receive a new identity in Christ. Opo. Maganda ito. Nagkaroon o tumanggap tayo ng bagong pagkakilanlan kay Kristo. Opo, kay Kristo, ito tayo ngayon. Ano po? At ang maganda dito, itong talata natin na ito itong Galatians 2:20. Namatay akong kasama ni Kristo. Sino kasing nagsasabi nito? Si Pablo, ni po, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Parang ang ganda yung talata. Kundi si Kristo na. Pwede ba natin sabihin din yun sa ating mga sarili? Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na.
ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng kanyang buhay. Nag-alay ng buhay niya para sa akin. Wow! Ang ganda naman itong binanggit na ito ni Pablo. Para pong itong binanggit niyang talatang ito, parang isang tao na kung saan mayroon siyang bagong citizenship. Amen. Sino kasi yung kasing bansa yung magandang ihalin tulad natin na tuwang-tuwa tayo kapag mayroon tayong yung card, yung green card o blue card, ganun ba yon? US, wow, talagang mayroon kang blue card, US citizen ka kasi. Ay, oo naman. Tuwan-tuwa tayo, pinagmamalaki natin, di ba? Meron tayong citizenship. Kung mayroon tayong higit na dapat ipagmapuri, kapatid, ay yung mayroon tayong citizenship doon sa langit. Amen po. Sige po, parapakan natin ang ating Panginoon. Mayroon kang citizenship, mayroon kang bagong tahanan. Actually, ayun hindi tayo pupunta sa langit ng, kumbaga, ay walang-wala. Actually po, yung bagong lugar natin ay inihanda. Amen. Hindi tayo squatter doon, kapatid. Hindi tayo squatter doon. Pagdating natin doon, hindi tayo mangungupahan ng bahay. Amen. Ayun nga, yung pumasok lang sa kaisipan ko ito, yung John chapter 14, verse 1 to 3. Di ba? Na ang ating Panginoon binabanggit po doon na ipinaghanda tayo ng tahanan. Hindi po basta-basta tahanan, mansyon. Kinakanta ko yan eh. Ano kasi yung kanta na yon? Babubundok tiyo, ingka kong palasyo, karen etutwa, ining bili ko. Nunging kaburyan na iyang pamintuan ko, king ginto ng dalan, lumakat. Isipan mo, yung daan doon, ginto. Actually, binabanggit yan ng Revelation. Matindi. Hindi tayo, estranghero. Pagdating natin doon, atinta mo pong bali. Kaya yung halimbawa, yung Mateo chapter 5. Kasing doon, yung verse 1 to 13, kung di ako magkakamali. May pamagat doon, yung beatitude. Tama po. Yung mga mapapalad. Po? Pero pansinin po nyo doon, kapatid. Yung mga binanggit doon, actually, ang hirap ng buhay nila. Isang bagay lang na makukonek ko doon, yung sinabi niya na ganito, mapapalad kayong mga nahahapis. Alam mo yun? Mapapatanong ka eh. Nahahapis? Mapalad? Kayong mga napagkakaitan ng hustisya, mapapalad? Ay parang iba. At isang bagay din na makita natin doon, walang sinabi doon na, kayong mga mayayaman, mapapalad kayo. Wala, Bagkos yung mga mahihirap ang buhay na mga tao, yun ang sinabihan niya na mapapalad. Ang ingkotang, bakit po? Bakit kaya? Siyempre, ang kausap dito ng ating Panginoon, mga Kristiyano. Di ba? Mga Kristiyano. Bakit kaya? Kasi darating ang panahon, change situation. Di ba? Kung ngayon, mahirap ka, napagkakaitan ka ng hustisya, pagdating ng panahon, parang kanta ni Aisa Sugera, pagdating ng panahon, change situation.
kung ang langit ay mataas, ang impyerno mas mababa. Paglalarawan lang, parang ganun. Kumusta kayo dyan? Oh, Masakit la pong bili? Ikayo, sante ka? Lalayan mo lang. Pero siyempre, Pastor, yung mga mayayaman naman, bakit binanggit yung mga mayayaman? Alam po ninyo, iba mo naman po sa kanila. Kung yung Kristiyano, mayaman, no? Kristiyano siya, mas mapalad. Lalong mapalad. Bagamat silent, ano po? Para sa akin, ang tanaw ko ganito, Kristiyano ka, makwalta ka, lalo kang mapalad. Amen. Halimbawa naman po, mahirap ka, hindi ka Kristiyano, lalong masakit. Kasi extension lang ng impyerno yung nararanasan mo ngayon na hirap. Pagdating doon, mas masakit pa. Amen. Meron po ba tayong natutunan doon, mga kapatid? Amen. Praise God. Number 2, na nais kong makita natin ngayong umagang ito, ang bagong buhay ay may bagong mga pinapahalagaan. Mayroong H pala yun, pinapahalagahan. Amen. A new life has a new priorities. Amen. Being a Christian, kapatid. Kumusta po tayo? Totoo nga ba na mayroon na tayong bagong pinapahalagaan ngayon? Hello? Salamat po sa 11 amen. Sabi natin dyan, seeking God first. Daldal pong talata ito actually. Matthew 6:30, tinapik po ng ating kapatid yan nung nakaraang linggo. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niyo. Wow. Binabanggit ko po yung mag-practice ko mag-English. But let your first care, binanggit yung care dito be for His kingdom, in His righteousness, in all these other things will be given to you. In addition. Parang kakaiba ni bro. Well, in King James, but seek ye first the kingdom of God, in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam po nyo, the Bible, sabi ko nga nung nakarang self-explanatory. Amen. Anong bili mong sabihan, Pastor Dom, doon sa self-explanatory? Ang Bible po ay tinatawag niyo yung ipinapaliwanag niya mismo ang kanyang sarili. Po. May mga bagay po na kung saan tinatanong na, parang, totoo ba ito? Totoo ba ito? Itong binanggit dito na, kapag kainuna mo ang Panginoon, ipinagkakalob niya yung pangangailangan natin. Ako minsan, mapapatanong kayo, parang hindi yata buo. Ang Biblia po may paliwanag. Kaya sabi ko nga, ipinapaliwanag ng Biblia mismo ang kanyang pahayag. Napakaganda po. At sa totoo lang, maganda po na mahalin natin na basahin ang Biblia. Magandang paliwanag niya yun. Ang Biblia, kung pinag-uusapan yung ipinagkakaloob, your needs. Your needs. Your needs. Among ibig sabihin, bro, dami yung your needs. Kung hindi mo kailangan, hindi pagkakalob ng Panginoon. Amen po. Yung kailangan mo lang ang ipagkakalob ng Panginoon. Pag hindi mo kailangan ng isang bagay, siyempre, no need naman. Huwag ka na magtampo, kapatid. Hindi mo kailangan yan Ano lang yan? Dekorasyon niya mo. Amen. So, seek ye first the kingdom of God in His right. Actually, paalala ko na lang ito. Kunyari, hindi lang ninyo alam. Kasi lagi ko rin binabanggit. Seek ye first the kingdom of God in His right. Right po. Not left. If you want a blessing, pagpapala, you must walk doon sa right. Not left useless. Ibig sabihin yung left, yung
mga bagay na hindi sa Panginoon. So righteousness, kapatid. Doon sa katuwiran ng ating pong Panginoon. Amen. So, nandun yung kanyang pangako. Speaking of inuuna ang ating pong Panginoon, sa palagay po natin, ang tingin ko po sa mga tao po na yung inuuna ang ating pong Panginoon, ganito siya. Dati kapag may libreng oras, inuuna ang barkada. Di ba? Libre tayo ngayon. Ano madalas ngayon na pinag-uusapan ng mga kabataan na may libreng oras? Sa palagay po ninyo, yung mga kabataan na may libreng oras, walang trabaho ngayon. Naghahanap ng masasarap na kainan. Di ba? Ay, samjay tayo. Ay, sarap ng pagkain doon tayo. Di ko naman sinasabing masama yung mga ganoon. Pero alam po ninyo, yung mga tao na may libre sa oras, ay mas pinaprioridad yung he read the Word of God. Di ba? Nagpapahinga siya, habang nagpapahinga siya, he read the Word of God. Amen. Hindi yung, ay, libre ako, salamat. Mag-cellphone naman ako. Hindi ko sinasabing masama yung mag-cellphone. Alili po. Ako nga. Meron akong 2 cellphone ngayon. Binida si Pastor ang 2 cellphone. Walaan niyo kung magkano. Sa maliwala kahit sa hindi. 399. Each one bring one. Hindi ako nagbibira. Buy one, take one tong ko. Yan. 2 cellphone, 400. Napaisip kayo, bakit binigyan ng brother? Baka magpabili kayo ganyan. Pero alam po ninyo, sa totoo lang, gusto ng ating pong Panginoon na lalo po tayong mapalapit sa Kanya. Sabi ko nga, kung dati kapag may free time tayo, yun, barkada, cellphone, bisyo. Pero alam po ninyo, kapag binago na ng Diyos ang buhay ng isang tao, inuuna niya. Siyempre po, yung panalangin, yung prayer, yung pagsamba, iba, kapatid, alalahanin natin yung ating pong teksto, ang mga dating bagay, sabi po niya, ay wala na. Wala na. Kaya nga, maganda po na tanungin natin ang ating pong mga sarili. Ano nga ba talaga ang inuna ako sa aking buhay kapag mayroon akong mga free time? Sabihin, wala akong ginagawa. Ang Diyos nga ba talaga o ang aking sariling kagustuhan pa rin? Remember, yung sinabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang Panginoong Jesucristo na napatay sa akin doon o namatay para sa akin doon sa krus. Amen po. So, sabi natin, loving what God loves. Alam po ninyo, sa totoo lang, seeking God first, yung inuuna natin yung hinahanap, inuuna po natin yung ang ating pong Panginoon. Ang ganda pong makita rin natin, sabi niya, yung magandang hapon, kasi priorities loving what God loves. Minsan nahahamon tayo sa mga talatang ito o sa hamon na ito. Doon ninyo ituon ang isip ninyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sa akin naman, sa aking salin dito, para lalo natin mapalawak, sabi ko nga, explanatory, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas, hindi sa mga bagay sa lupa. Amen po.
Ah, dati masaya sa tinatawag na kasalanan, chismis, galit, makamundong gawain. Alam mo na yung, Bro Doming, bakit mo naman nasabi yung yung masaya sa chismis, masaya sa galit, masaya sa makamundong gawain? Totoo ito. Alam mo bang kapag ka ang pinag-uusapan ay yung mga walang kabuluhan, anong kasaya? Yung chismis, yung pinag-uusapan si buhay ni kumare, ni kumpare, anong tula? Masaya. Kung minsan po, may mga natutuwa na kung paano siraan. Alam mo, kumare si Kaya, no? Alam mo, mayroon siyang ginawang ay, talaga, ano ito? Pakiramdam mo. Kung minsan, lumalagapak po yung tawa. Di ba? Sabi ko sa aking kudigo, ngunit kapag nabago ang puso, nagiging masaya na ang tao sa presensya ng Diyos sa pagsamba at sa paggawa ng mabuti. Oo. Alam po ninyo, sa totoo lang, kapag hindi pa yung pong lubos na yung buhay mo ay ipinapasakop mo sa Diyos, yung nakalagay sa kamay ng ating Panginoon, ay sinasabi ko sa iyo, mabuboring ka sa gawain katulad nito. Amen. Mabuboring ka, kapatid. Pagkatagal lang, sasabihin mo pa, kalamba na naman ni Pastor, ang dami niyang binabanggit, dami niyang sinasalita. Mabuboring ka talaga. Pero kapag ka ang puso mo ay talagang nasa Panginoon, binigay mo na sa Panginoon, matutuwa ka. Sasabihin mo, Pastor, pwede bang dagdagan mo pa? Parang nabibitin ako, Amen. Sapagkat masaya po naglilingkod sa Panginoon. Ang sarap kaya na alalahanin yung mga bagay na panglangit. No? Kasi bakit masaya yung mga bagay na panglangit? Kasi yung mga bagay na panlupa, yung digmaan, yung war. Pawang mga bagay, pangyayari na nakakatakot. Amen. Natatakot tayo. Hindi ko naman sinasabi na hindi tayo nag-worry ditong bagay. Normal lang bilang isang tao, nakakarinig tayo ng gano'n. Normal lang na nagkakaroon tayo ng kahit paano fear. Pero alam po ninyo, kapag ka nasa Panginoon ka, nangingibabaw yung pong pagkaunawa na ang Panginoon hindi po nagpapabaya. Hindi niya tayo pababayaan. No? At saka, malalaman mo alam mo Ano po? Minsan binanggit ko nga mayroong mga panahon, darating ang panahon na may panalangin tayo na hindi na pakikinggan ng Panginoon. Linawin ko parang malabog yung pagkasalita. May panalangin tayo na hindi na pakikinggan o tutugunin ng Panginoon. Pastor, ano naman yon? Yung halimbawa, Lord, sana wala ng digmaan. Titigil na yung digmaan na yan. Sinabi ng Biblia, Matthew chapter 24, basahin po ninyo, magkakaroon ng digmaan. And actually, isa yan sa sign ng ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanyang nalalapit na pagdating. May singit na tanong ko doon. Halimbawa, ito na yung sign na sinasabi ng Panginoon. Are you ready? Amen po. Tayo po ba ay handa na haharap sa ating pong Panginoon? Ay, yun po yung dapat po na habang naririnig po natin itong mga pangyayaring ito na binabanggit ng salita ng Panginoon patungkol po sa kanyang nalalapit na pagdating, dapat po maging abala po tayo na ihanda ang ating po mga sarili sa nalalapit na pagdating niya. Amen. Ready natin. Pastor, paano maging ready? Ay, yung patuloy naman ang binanggit ko na tanungin natin, saliksikin natin ang mga sarili. Tunay nga ba na ako'y na kay Kristo? Baka naman naging ka lang, yung bagang naguyo ka lang. Napasama ka lang. Dahil, maganda yata every Sunday, nasa church ako.
Hindi dapat ganun. Dapat kapag nag-decision tayo sa ating pangabuhay na maglilingkod ako, sasamba ako sa Panginoon, tutuhanin na po natin. Amen po. Kaya sabi ko nga ganito nandito na rin lang tayo. Tutuhanan na. Amen. Naalala ko yung isang, yung kinanta natin, I have decided to follow Jesus. No turning back. No. Yun po yung dapat. Huwag na. Ay, siyempre, normal lang din naman sa buhay natin. Kung minsan, nakakaranas tayo na parang napapagod tayo. Ganoon. Pero hindi nangangahulugan na hihinto na po tayo. Sige lang. Amen po. Sige lang tayo sa Panginoon. Living for God's glory. Ito po, maganda. Living for God's glory. O namumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ganda ng talata natin. Daldal din na rin itong talata. Ito ang may sasagot ko riyan. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Amen. Minsan may panalangin ako dyan Sabi ko, Panginoon, anumang lugar ang puntahan ng aking mga paa, anuman ang mga bagay na hawakan ng aking mga kamay, anumang salita na lumabas sa aking mga bibig, lubin mo na lahat ay maging kapuri-puri sa iyo. Amen. Alam mo yung magandang panalangin nito. Yung ilalapit natin, yung pupuntahan po natin, yung gagawin po natin, yung mga bibigkasin natin. Alam po ninyo, maganda po na mabantayan ang mga mayan, ang mga bagay-bagay na yan. Amen. Dapat po para tayong mga empleyado sa isang company na dapat binabantayan din natin ang ating mga sarili. Kasi nga po, karangalan ng ating boss, yung ating company. Halimbawa po, tayo, empleyado nga tayo, kung umasta tayo, parang kakaiba. Kamarina, nakakahiya yun sa company. Amen? Hindi lamang ikaw yung napupulaanan, kundi yung company na yung pinagtatrabahan. Parang sa atin din dito. Di ba? Hindi lang ikaw ang tinitignan. Ay, born again pa mo. Mga ganun ba ka? Ay, kanino membro yan? Ay, dyan mo sa Faith Assembly of God. Sa pew. Kabuuan. Di po ba? Dapat po maging kaingat po tayo. Amen po, mga kapatid. Amen po. Last na po tayo, but not the least. Ika nga po natin, praise God, hallelujah. A new life walks in a new direction. Direction. No? O yung pong puntong, ang bagong buhay ay may bagong direction. Ano pa kasi yung direction? Daan. Pwede natin gawing daan, ano? Kaya sinabi ko dyan yung walking in righteousness. Tang katuwiran, yung binanggit po natin kanina sa Matthew 6:33. Righteousness. May verse po tayo, Romans 6:4, upang tayo makapamuhay sa panibagong buhay. Ano lang yan nung araw, nasa maling daan po tayo. Pero yan, napagtanto natin na mali pala yung dinadaanan natin na tinatahak. Bigla tayong lumiko. Pero may mga tao po na nakita nila, mali ito Mali itong dinadaanan ko Pero tuloy pa rin. Siyas nabuntok na Siyas nabuntok na Dapat, nakita mo na mali, lumiko ka na. Si Pablo sa kanyang buhay, ganun talagang grabe. Nung nakita niya na mali yung kanyang ginagawa, talagang totally na tumalikod. Ganun talaga. Talikod talaga. Talikod talaga. Kaya marami pong namangha sa kanya. Yung ilan po nagduda rin.
No, bakit sabi nila, totoo ba na itong taong ito nagbago, kasama na natin? Mamamatay tao yan eh. Yun ang ano nila sa kanya. Pero ito, si Pablo, naranasan niya, nung makita niya, maranasan niya kung gaano kamakapangyarihan ng ating pong Panginoon. Paano niya naranasan kasi, Pastor Doms? Ay, nabulag po siya. Di ba? Nabulag si Pablo at muli po siya nakakita. At syempre po, hindi lamang po yun. Narinig niya ang ating pong Panginoon. Nakita niya ang Panginoon, ang kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. The glory of God. Nakita niya. Saan kasing lugar? Yes. Yung sa daang Damasco. Kung kaya naman mula sa puntong, sabi ko nga, righteousness, nung makita niya, mali pala yung kanyang dinadaanan, lumiko na siya. Kaya lang naman, may mga ilan, talagang mali. Pilit pa rin. Sabi ko dito kapatid, mamuhay tayo sa paraang nakakalugod sa Diyos. Amen. Ulitin ko po, mamuhay tayo sa paraang nakakalugod sa Diyos. Amen po. Ulitin ko po yung talata kanina. Ano po? Upang tayo makapamuhay na sa panibagong buhay. Give your life to Christ. Amen po sa ating pong Panginoon. Pangalawa, growing in spiritual life. Lumago spiritual. 2 Peter 3:18, kayo magsilago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. Alam po yung salitang lumago. Si Mrs. po, napakahilig po ng halaman. Kwento ko lang po si Mrs. Minsan ano na naman na yan? Ako. Kasi nga, bibili siya ng, alam mo yon yung, may 3 sako sa bahay na ano kasi yung pangalan nun? Ipa bang tawag doon? Ay, apa ba? Yung pinag-iikan ng palay, ano na naman na yan ako? Kasi kung minsan naabala ako doon sa kasi ginagawa ko yung bahay. Karakal na yan, sabi ko. Wala pa rin. Masyasabuntok. Kung pigil-pigil. Hindi naman, salitang nga. Masyasabuntok. Lambing ko na lang yun. Papunta mamaya, sinabi mo kanina, masyasabuntok. Ano naman, ano lang po yun. Yung bagang parang hilab. Gusto niya na maibigin siya na nagtatanim Alam nyo, nakita ko dito itong inaano natin. May mga pagkakataon po na makaligtaan niya na diligan. May pagkakataon na meron pa naman mayroon akong gustong-gusto na minsan din napapahilig din ako di lang niya alam, minsan nadilig ako. Minsan, kaya lang may pagkakataon na mayroong isang halaman, nakalimutan niya madiligan. Nalanta siya. Nakalimutan diligan. Pero siyempre, ito yung kwento lagi-lagi yun. Alam niyo yung kapag lagi-lagi pong nadidiligan, anong ganda po yung mga halaman. Opo, ang ganda po. Dami niyang halaman. Kung takaw ka rin, manyad kayo. Kandutin niya ako mamaya yan. Pamiyay mo yung halaman ko. Si Brother Endring, nagbigay sa amin ng halaman. Gaganda. Mahilig din si Brother Endring ng halaman. Mga sa spiritual, ganun din kapatid. Kapag ang buhay nating spiritual, pumasese, hindi po nadidiligan, gaano ka pang kalakas, kapatid. Parang yan parang parang mga kahoy na naglalagablab. Grabe, naglalagablab. Maraming dutong naglalagablab.
subukan mong pikawa-kawani yan. No? Mawala yung api. Makanan mo naman kayong spiritual. Dapat po, itong ginagawa natin, na nagpe-fellowship tayo, no? Para nating dinidiligan yan. Pinaglalagablab natin ang ating buhay spiritual. Lalo tayong uunlad, mga kapatid. Amen po. Amen. Sana po nga po baka ko. Growing spiritual life. Opo, maganda po na tayo po'y lumago. Magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. And last but not the least, sa pagkakatagalog, tinatapos ang takbuhin ng may katapatan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, tinapos ko ang takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Sana na puspusan akong nagipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Magkaroon tayo ng konting drama dito. Alam po ninyo, nung isinulat yan ni Pablo, nasa lugar po siya na talagang ipinagpapalagay po na si Pablo, parang nararamdaman niya sa kanyang buhay na malapit na siyang mamatay. Ang lungkot isipin, isang tapat na lingkod ng ating Panginoon. Nasa Rome. Nasa Roma siya, nakabilanggo. Kasi yung bilanggo po siya, so, may term doon yung nasa isang bahay. Tama po. Salamat po, Sister Nitz. Naka-house arrest po si Pablo. Kaya nga, sa kanyang mga pahayag, yung pangangaral niya ng salita ng Panginoon, hindi natalian. Hindi natalian. Hindi na ibilanggo. Hindi siya napigil. Kasi po, patuloy na nangangaral siya ng salita ng Panginoon. Lahat ng mga tao, binibisita siya, he shared the word of God. Hindi natalian, hindi nagapos yung salita ng Panginoon. Minsan, sa kanyang batang pastor na si Timoteo, sinulatan niya. At ito yung kanyang sulat, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat, ito po yung masanting. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Wow, grabe po. Pinagpapalagay po na sa pangyayari pong ito, nadadamanan niya. At hindi nga po siya nagkamali. Hindi nga po siya nagkamali. Pinatay po si Pablo. At base po sa tinatawag na yung tradisyon, si Pablo habang kasi gwardyado siya eh. Gwardyado siya ng gwardya. May bantay siya. Pwede siyang lumabas. Habang umiinom siya sa isang yung parang tutulari, kumbaga. Sa Rome, umiinom siya ng ganun. Pinugutan po siya ng ulo. Wow. Grabe. Pinugutan siya ng ulo. Ganito po yung sakripisyo na ginawa ng mga naunang Kristiyano sa atin. Kaya po nakarating ang Ebanghelyo sa atin. Naging Kristiyano tayo ngayon dahil po sa mga sakripisyo ng mga taong ito. Nagtiyaga siya. Dahil po sa kanilang tinuruan, lumaganap ito hanggang sa dumating sa atin. Kaya sabi ko, kung mga taong ito, hindi sila naging tapat, hindi sila nagpatuloy, nakarating kaya sa atin ang Ebanghelyo. Sakit Sipan po ninyo. Si Pablo po parang atleta. He finished the race. Nakarating siya. Kapatid, sana po, katulad ni Pablo, tapusin din natin ang takbuhin natin. Madali ba ito? Hindi ko sinasabing madali. Mahirap, pero pagsikapan po natin, kapatid. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito muli, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong mensaheng ipinarating sa tanghaling ito. Salamat po. We have a new life in you. Hayaan mo po, Panginoon, na ang bagong buhay na ito ay makita
ng mga taong hindi pa po nakakakilala sa iyo. Upang sa ganoon ay pupurihin ka, parangalan ka, tanggapin ka rin nila bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Katulad na nabanggit ko na po kanina, gawin mo pong inspirasyon sa amin ang mga aral na ito na aming narinig. Maging gabay po namin sa aming pong patuloy na pagtahak sa landas ng pananampalataya. Tunay nga po, Panginoon, being a Christian, meron kaming bagong buhay. Dahil meron kaming bagong buhay, magiging buhay kaming patutuo. Maraming pong salamat. Patuloy po ninyo kaming ingatan, Ama. Patuloy po ninyo kaming gabayan. Patuloy na pagpalain sa aming pong mga buhay. Panginoon, ang dami pong issue ngayon sa mundong ginagalawan po namin. Magulo. Magulo po, Panginoon. Pero hayaan mo po, Panginoon, na sa kabila ng kaguluhan ito, magkakaroon kami ng kapayapaan. May kapayapaan kami sapagkat nandyan ka na patuloy na pumapatnubay sa amin. Panginoon, ang buong pamilya po ng Faith AGPU, yakapin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. At ipagkaloob mo, Panginoon, ang lahat ng aming pong mga pangailangan. Huwag mo kaming pagkukulangin, Ama, sa mga pangailangan po namin. Mga pangailangan na kung saan, Panginoon, nababalisa po ang mundo. Nagtatanong sa kanilang mga sarili, paano lang kung walang mga ito? God, ingatan mo kami, Panginoon. Sa oras din po ito, nice din po namin samantalahin, binubukod na ipinapanalangin mga kapatid po namin na mga nasa ibang bansa, Panginoon Diyos, na mga mahal namin sa buhay na apektado po ng gulong ito. Lord, patuloy po namin silang ipinapanalangin. Ingatan mo sila, Panginoon. Gabayan mo sila sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Lahat ng mga kapatid po namin na nasa ibang bansa, i-bless mo po sila. Gabayan at pagpalain. Maraming pong salamat. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. Salamat muli sa iyong mensahe na umagang ito. Ito pong aming panalangin sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. And everybody say, Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Amen. Praise God. Amen po. Amen. At ano pa ba? Yun po. Katulad ng nabanggit ko po kanina, tuloy pa rin po yung mga hindi man parang pangit na sabihin na ordinaryong gawain, ano po. Yung mga gawain na lang po natin. Yung mga gawain po natin, prayer meeting and sa mga Bible studies, tuloy pa rin po kahit na wala pa ako sa Huwebes, Biyernes, and Sabado. 3 araw po yun. So, salamat po sa mga kapatid na ginagamit para may pagpatuloy po ang gawain po ng ating pong Panginoon. So, pansamantala po, ito po pa rin yung announcement po natin. Si Sister Dawn, ang ating pong MC, at si Brother Condring naman po ang ating opening prayer. Thank you so much po at praise God. Tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Muli po, Panginoon, pinaparangalan ka namin. Salamat sa ginawa mo sa amin ngayong umagang ito. Salamat sa iyong mensahe. Hallelujah, Jesus. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayong umagang ito, patuloy na hingi po namin ang iyong patnubay, Ama. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayo ng Panginoon, mga kapatid.